Hello again mga chika, Doras! Muling nag-init at nagpakaba ang panonood natin sa The Loyalty Game Episode 7 at 8. Kaya naman magre-recap muli tayo at magchichismisan kung ano nga ba ang nangyari sa Episode 7 at 8. Tuloy-tuloy pa rin nga ang pagprotekta ni Mara at Ben kay Regina para hindi na ito muling makatakas at mapunta sa kamay ni Joel at hindi sila magkita ni Anna. Nagpasalamat naman si Ben kay Mara dahil sa laking sakripisyo nito. Sabi naman ni Mara, pamilya na rin ang turing niya sa kanila ni Regina. Pero wag ka, habang tahimik sa panig nila, umuusok naman ang puwet ni Anna sa kabilang dako. Habang tumatagal kasi tila napapraning na at sobrang desperada na nga itong si Anna. Nakakainis lang ha, kahit sobrang stress at galit na si Anna, bakit sobrang ganda pa rin niya. Samantalang ako kapag na-stress lang ng kaunti, mukha nang nasagasaan ng tin-wheeler truck ang aking face. Lalo pa siyang naging mala detective nung hindi masagot ni Ben ang tawag niya. Aba, umabot lang naman sa 110 missed call. At after 1,000 years, nasagot din ni Ben. Pero syempre, nagpakawala na naman ito ng napakaraming palusot. Pero huling-huli na siya ni Anna dahil sabi nito, lagi na lamang daw may dahilan si Ben at hindi na nauubusan ng alibi. Ben, pang 1990s pa yung mga palusot mo. At dahil nga sa napapraning na itong si Anna, tinawagan muli ni Anna ang number na tumatawag doon sa nakita niyang cellphone sa kotse ni Ben. At guess kung sino ang nakasagot? Ang kapatid nitong si Regina. Nanginginig at nanginginig na naman sa galit si Anna habang tinatanong kung kilala ba nito si Benjamin Santos. Kaso pagalit ding sumagot si Regina at tinatanong kung sino siya. Ayaw naman magpakilala ni Anna kaya binabaan siya ni Regina sabay mura pa ng pack sheet ka. At dahil nga dito, gigil na gigil at gustong-gusto ng sumabog ni Anna. Kaya nakiusap siya sa kaibigan niyang si Elsa Charot, si Katrina. Natulungan siyang i-trace ang number sa tulong ng kakilala nito sa telecom. Meanwhile, nagtaka naman si Ben nung pumunta siya sa office ni Anna at nakitang may charger. Kaya naman ang sabi ng tauhan ni Anna, may bagong cellphone daw si Anna. So fast forward na nga tayo, nahanap ni na Anna at Katrina ang location sa Australia. Habang nasa daan, tumawag si Ben. Nagdahilan si Anna na magpapasama lang daw si Katrina sa supplier at magagabihan sila. Sabi naman ni Ben, i-share daw ni Anna ang location niya. Nag-agree naman si Anna. Nag-alala naman si Katrina kung paano nga ba niya gagawin iyon. Ayon naman kay Anna, siya na lang daw ang bahala. O diba sila mag-asawa parang may paligsahan lang sa palusot Olympics, walang gustong magpatalo. At pagdating nga nila sa lugar, nakita nila ang nag-iisang nakatayong bahay roon. Sure na si Anna na doon nga nakatira ang itinatagong babae ni Ben. At pagdating nila sa lugar, nakita nila ang nag-iisang nakatayong bahay roon. Sure na si Anna na doon nga nakatira ang itinatagong babae ni Ben. At sakto lumabas si Mara. Agad itong kinumpunta ni Anna at direktang tinanong kung kilala nito si Benjamin Santos. Deny to the max naman si Mara at nung ayaw pa rin tumigil ni Anna, nagbanta na si Mara na tatawag na ng barangay. Dahil sinabihan na ni Anna si Mara na kabis siya ng kanyang asawang si Ben. Nagising naman si Regina sa ingay at nakitang paalis na sina Anna. At sa kabilang banda naman, very obvious na talagang hulog na ang loob nitong si Beth kay Ben. Kaso hindi niya maamin sa mga kaibigan niya. Binalaan tuloy siya ni Diana na putulin na ang connection kay Ben at tigilan na ang kaagahan nito. Speaking of Diana, itinakas pala niya ang anak niya mula sa dating asawa. At dahil nga in love itong si Beth, inabangan pa niya si Ben kung magpe-fishing ba ito. Kaya naman pati ang bantay ay tinanong na din ni Beth kung pumunta na daw ba doon si Ben. At tayo naman sa bantay ay hindi pa roon nagagawi si Ben sa araw na iyon. At dahil nga dito, nag-research pa lalo si Ben tungkol kay Beth hanggang sa makita niya mga litrato nitong kasama sina Angel at Diane. Kaya naman agad-agad na nag-abang si Ben malapit sa apartment ni Beth at doon nga niya nakita. Dumating si Diane kasama ang anak nito at sinalubong naman sila ni Beth dahil doon muna sila makikituloy sa apartment ni Beth.
At narito naman ang recap sa episode 8. Tinawagan naman agad ni Mara si Ben para ipaalam na nanggaling doon si Ana. Nagulat syempre si Ben kaya sabi ni Mara kailangan na nilang lumipat. Kaso narinig ito ni Regina at ayaw nitong pumayag dahil babalik daw doon si Joel. Nung tinanong naman ni Ben kung nakita ba ni Regina si Ana, sabi ni Mara ay hindi. Kaso ang totoo nakita niya ito dahil iginuhit pa ni Regina ang mukha ni Ana. Samantala hindi matanggap ni Ana ang mga natuklasan niya kaya gusto niya muna mapag-isa. Bedma muna siya sa tawag ni Ben at wag muna tayong uuwi ng bahay moment ang lola nyo. Tinawagan din ni Ana ang tauhan sa Aso Carrera para itanong kung nakuha na ang nawawalang cellphone. Akala niya nakuha na ni Mara pero ayon sa tauhan, isang lalaki pala ang kumuha nito. At dahil nga dito, umuwi na si Ana at nadatnan si Ben sa bahay. Pero buo pa rin at lumalala pa ang duda niya sa kanyang asawa. Samantala, tinawagan naman ni attorney si Ben para sabihin na sina Beth at Diane ay mga loyalty testers pala. Ipinaliwanag sa kanya kung ano ang trabaho ng mga ito at binalaan si Ben na mag-ingat dahil walang dapat makaalam sa itinatago nilang sekreto. On the other hand, kahit pinatuloy na ni Beth sina Diane sa apartment niya, gustong-gusto na rin niyang paalisin ang mga ito dahil baka malaman pa ni Ben na may connection sila. Dahil matalino si Ben, papunta ka pa lang, pauwi na siya. Ang sabi naman ni Diane, ano naman kung malaman niya? Hindi naman nila sasabihing loyalty tester sila. At dahil nga sa nalaman ni Ben na pinaloyalty tester siya ni Ana, naisipan pa niyang gamitin si Beth para malihis ang duda ni Ana kay Mara at para hindi na ito bumalik sa hideout at hindi matuklasan ang tunay niyang pagkatao at ang kapatid niyang si Regina. Ginamit ni Ben ang nalaman niya. Gagamitin niyang panlaban si Beth. Gagawin niya ang lahat para isipin ni Ana na si Beth ang kabit niya kaysa malaman ang totoong sekreto niya. Mas gusto pa niyang magmukhang babaero kaysa mabulgar ang pagkatao niya. Matindi rin mag-isip itong si Ben, di ba? Kaya naman ang ginawa ni Ben, nagkabit ng GPS tracker sa likod ng phone ni Ana para alam niya kung saan ito. Tapos sinadya pa niyang magpakita kay Ana na magkasama sila ni Beth habang nagfi-fishing, habang palihim na nagvi-video si Ana na umiiyak sa malayo. Si Ben naman ay todo arte at pahiwatig na sweet kay Beth. At itong si Beth naman kinikilig ng bonggang-bongga. Akala niya ay totoong nahuhulog na sa kanya si Ben dahil kahit natapos na ang kanilang therapy session ay nakikipagkita pa rin itong si Ben kay Beth. Beth, gising. Akala mo pag-ibig na, strategy lang pala. At dahil sa sobrang kilig at kapusukan nitong si Beth, bigla niyang hinalikan si Ben. Pinaalalahanan naman siya ni Ben na siya ay kasal na. And as usual, iyak na naman ang iyak si Ana na makita niya. Kaya matapos ang eksena, pinuntahan agad ni Ana si Beth at kinumpronta ito. Pero hindi na rin papaapi si Beth. Palaban din ang lola niyo. Sinumbatan niya si Ana at sinabing kasalanan din daw nito dahil pinilit siyang maging loyalty tester kahit ayaw niya. Dagdag pa ni Beth, subukan lamang daw niyang saktan ni Ana at isusumbong niya kay Ben ang lahat ng mga pinagagawa nito. Samantala, nakita naman ni Ben si Ana na galing siya kay Beth pero ang tanong natin, tama nga ba itong ginagawang hakbang ni Ben o mas pinapalala lang niya ang gulo? Hanggang kailan kaya niya maitatago si Regina kay Ana at hanggang kailan siya magpapatuloy sa kanyang mga palusot? Meanwhile, itong si Beth naman tila mababaliw na rin sa pagmamahal kay Ben. Kaya naman, patuloy pa nating abangan ang mas lalo pang nag-iinit at pa-excite na mga episode ng The Loyalty Game. And that's all for na mga chika Doras. For more Ekunin and showbiz update, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching.